Tara, tignan natin at i-compare yung expenses namin ng month of April at month of May. Day 50 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa San Juliwed. Today, halos finalize na yung expenses namin for April at May. Kaya sinubukan namin silang i-compare. Kapag kasi may tracking ka, mas madali kang makaka-backtrack. Makikita mo bakit lumaki, bakit bumaba, o bakit nag-iba yung expenses mo bawat buwan. Pero bago yan, share muna namin nangyari kagabi. Biglang kumidlat ng sobrang lakas tapos nawalan kami ng kuryente. Buti na lang, 15 minutes away lang bahay ng parents namin. Kaya doon muna kami nakapag-charge. Doon na rin ako nakapag-exercise at nakaligo habang hinihintay bumalik yung kuryente. Thankfully naman, after ilang oras, bumalik din naman. So ngayon, ito na yung comparison namin ng April versus May expenses. Napansin namin na mas lumaki yung expenses namin nitong May. Pero sa totoo lang, hindi kami nagulat, hindi kami nagpanik, at hindi rin kami nagtaka kasi halos araw-araw namin nakikita kung saan napupunta yung pera namin. Maraming factors bakit mas mataas ngayong May. Una, sobrang init ngayong buwan, kaya mas malakas konsumo ng kuryente lalo na sa mga appliances. Pangalawa, nung May, nagka-Mother's Day, kaya syempre tinreat namin yung mga magulang namin. Pangatlo, birthday month ko nga pala, kaya may konting extra gastos din. At sa groceries naman, may onting wants kaming binili ni wife. Pang-apat, bumili kami ng maliit na electric fan para may hangin sa kitchen at mas komportable habang kumikilos sa bahay. Pang-lima, 31 days ang May. Ibig sabihin, mas maraming araw din ang expenses. At dito namin mas na-appreciate yung budgeting. Kasi hindi lang siya basta feeling ko ganito yung gastos namin. May real data ka talagang tinitignan. Kaya mas natutunan namin na mas madali kang mag-a-adjust kapag alam mo talaga yung katotohanan ng finances mo. Kaya kayo din, ina-encourage din namin kayo mag-budget at magka-savings goal para din naman sa future nyo. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to, day 50 pa lang, tuloy-tuloy na to.